umaga, agad din. Magandang um, umaga, tanghali, hapon sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na super late na naman po mag-upload, magre-record para po sa inyo. Uh, to, uh, 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 Oras po ngayon na nautal. Okay, so ang oras po ngayon is 12:26 a.m. Okay, so now, syempre po nagre-ritual po ako, lalo na po ngayon, no, is nagdaan po ang first Friday. So, marami pong task, no, from morning hanggang evening, hanggang ngayon. Ito po ako para po maglingkod po sa inyong lahat. And, since morning po talaga is talagang ang dami pong pasyente hanggang sa after lunch, then yun po. Actually, nagpe-prepare po ako for fiesta nga po dahil fiesta po ni Santo Niño. Okay, on Sunday. Yan, Santo Niño. Kaya ano po kami ngayon medyo aligaga, no, sa pag-general cleaning, ganyan. And I'm thankful po kasi andito pa rin po ako sa inyo. Nakakapagsalita pa rin na magbibigay po ng mensahe sa inyo, no? Mula po syempre po sa ating divines, kay God, sa Holy Spirit, sa elementals, sa spirit guides, ancestors, and universe. Okay? So, ngayon po is gagamit po tayo ng actually meron po tayong isang tarot card, then the rest are all oracle card. Okay? So, hopefully po, marami po ang gumagaan ngayon ng pakiramdam, no? Dahil po dun sa healing na ginagawa ko po muna bago po tayo mag-start ng reading, no? Hopefully po marami po akong natulungan sa ganong way, sa simplest way po na yon, para po magkaroon po kayo ng kagaan. Especially po yung mga siguro matagal na pong iniinday mga sakit sa katawan, mga ganyan, mga hindi nakakatulog. Yan, so ito pong ginagawa kong healing sa inyo is pwede nyo pong magamit. No, very, very helpful po itong ginagawa ko sa inyo. So, pagka tingin nyo po is pabalik-balik lang din po, no? I-ano nyo lang po siya, paulit-ulit lang din po. Yun nga lang po, syempre po, iba pa rin po yung healing na talaga po one-on-one po tayo. No? Iba pa rin po yun. Pero, ang kagandahan lang po nun is napapagaan ko po yung mga nararamdaman nyo. No? Mga, even po emotional, no? Is ma-heal po kayo dito sa ginagawa ko po yan. And nais ko po magpasalamat muna syempre. Ito po muna, no? Bago ko po magpasalamat is please skip nyo na po ang lahat, wag lang po yung prayers, no? Wag lang po yung prayers. So, pwede nyo po skip pagka medyo naiinip po kayo. Again, pwede nyo po siyang i-forward, no? Para po hindi pa kayo mainip, doon na po kayo kagad sa reading. Pwede naman po yun, okay? So, now is syempre, magpapasalamat po ako sa mga lahat po ng mga subscribers na patuloy po, no, na tumatangkilik, no, at nanonood, nakikinig dito po sa ating channel. And doon din po sa mga bagong subscribe, maraming salamat po at kayo po ay nandito po sa ating team Angel Whisper 11 sa ating YouTube channel. Maraming salamat po and God bless you all. Naway mabigyan ko po kayo dito ng mas kaliwanagan at lalo ko po mapagaan ng inyong mga pag-iisip, no, sa inyo po mga katanungan. Now is nais ko po magpasalamat sa inyo sa mga nag-avail po ng mga amulets, no, ng mga pati po ng mga oracle cards, no. Maraming salamat po. And meron po ako since dumaan nga po ang first Friday, so gumawa po ako ng panibagong langis. Kung yung una po is pangkalahatan, na meron pong pang business, ganyan, and at the same time, may healing din po yung oil ko na yon. And now is gumawa naman po ako ng medyo strong, na talagang super strong, no, na kasama na po yung, halimbawa, may nararamdaman kayo parang gumagapang-gapang, pero wala naman, hindi siya visible, no, na parang meron kayong suspetsya na parang binabarang po kayo, mga ganyan, no, still from black magic, no. So, ito po is ipapahit nyo lang po to para po magkaroon kayo ng relief, no, and matanggal po siya. And ito rin po ang gagamitin ko sa medyo talaga. Kaya ako po ito ginawa para po igapanggamot ko or panghaplos ko po dun sa medyo talaga malalakas na malalang karamdaman, no, especially po pagdadala po ng black magic, no. So meron na po akong ginawa niyan.
Kasi isang malaking bote po siya, hindi na po siya sa lapad. Malaking bote, ayun. Ayan siya. So, hindi ko pa po siya pwedeng i-expose, no? Kasi kanina ko lang po siya ginawa. Kanina ko lang po siya tinignan. So, mga sangkap mo niya is more on roots, no? Mga roots, mga kahoy-kahoy na ganyan na talagang seasonal, no? Seasonal po siya lumabas. So, kaya kailangan po pagka meron po siya, kumuha na po kayo para kung may plano po kayo gumawa ng langis, yan, pwede na po. Especially po sa mga darating na mahal na araw, no? So, kailangan po yan. Okay? So, sinamahan ko rin po yan ng orasyon. And ano pa ba yung mga sangkap nun? Yun. So, marami po siyang sangkap na talagang magiging malaking tulong po, no, sa mga may mga ah, karamdaman patungkol po sa black magic. Especially po yung mga under ritual na talaga po matagal bago po gumaling. No? Matagal po yan. Tiyagaan lang po and talaga pong faith kay God na kayo po'y gagaling. Prayers pa rin po ang best medicine. Hindi po langis, hindi po kung ano man, kundi prayers. No? So iba pa rin po ang prayers, mas powerful yan. Mas powerful pa rin po ang prayers sa lahat. No? So yan po is mga instrument po yan ni God na para po kayo is, alam niyo yon, parang connection na rin po kay God yan. Kasi naniwala po kayo dyan sa mga langis na yan, naniwala po kayo dyan sa mga amulets na yan, na may basbas na rin po ni God. No? So, ibig sabihin po, yung connections niya po is na andoon. Just make sure po na meron po tayong mga prayers every day. Okay? So, now is, bago po tayo mag-start, syempre, magpe-pray po muna tayo, no? And bago din po ako mag-start ng healing. Okay? So, ngayon po, ang gagawin po natin is kukuha po tayo ng message from spirit, no, from your past loved ones, kung sino man. Sabihin po na, hindi ko nandiyan pa ako mag-specify kung from your father, pero ito is just a family member na talagang super close sa heart nyo. Hihingi po tayo ng mensahe sa kanila. And tingnan po natin, kasi parang gusto ko pong magtanong, no, kung ano po yung bakit sila namatay? Is it physical po ba or spiritual? No? Ano ba? Nakonsumi ba? Meron bang na-depression na naganap? Meron bang black magic na naganap? Niritualan ba to? Yung mga ganon, no? So, alamin po natin kung ano po talaga ang nangyari dito po sa minamahal nyo na namaalam na po ngayon. Okay? So, parang siguro po kaya ako po tinadampot, some of my subscribers, collectives, viewers is parang minamimiss po kayo na isa sa mga past loved ones nyo. So, maybe husband nyo or wife nyo or mother, father, ganyan. No? So, yung mga ganun, lolo, lola, yan. So, malaman po natin kung ano po yung naging dahilan. Gusto ko po malaman kung ano po yung dahilan, actually. Okay? So, meron din po akong ipiprepare mamaya na wishing hair, no? Na pwede po kayo mag-wish. Then, pagka gumalaw po siya, meaning, magagrant po yun. Or matutupad po yung wish nyo. It's a wish fulfillment once na gumalaw po siya. So, eto siya. So, ipiprepare ko lang po. Ayan. Mamaya po is, gagamitin ko po yan. Bago po mag-end ang video, no, is kukuha po ako ng isa. Then, mag-wish po tayo. Then, i-closer ko, ko siya para makita nyo kung gumagalaw siya. Okay? So, now, is mag-pray po muna tayo. Pray po muna tayo para sa ating card. Okay, wait lang po Panginoong Diyos Ama, Heso Kristo Ama, ako po ay naririto muli kasama po ang aking mga masusugid na tagapakinig at tagapanood ng mga subscribers, viewers, followers. Ako po ay nananalangin na kami po inyong samahan at pakibasbasan po ang aking mga cards na ito para po makapagbigay ng mensahe para po sa kanila na malaman po kung ano po ang dahilan ng pagkamatay, pagkawala, at na maalam sa kanilang mga minamahal. Ito po ba yung spiritual, physical, o ano pa man. Nais ko pong ako yung inyong bigyan ng tamang kasagutan para po sa kanilang mga katanungan. Ako po yung nananalangin din na kami po inyong iligtas anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at anumang pong klase ng karamdaman na tukso at bigyan po at hipuin po ninyo na inyong napakalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngalan ang mga may karamdaman, lalong-lalo na po yung mga may malalala. Naway ako po yung inyong dingin sa panalangin. Maraming salamat po. Amen.
Okay, so sa healing part naman po tayo bago tayo mag-start, no? Okay, so again, uulitin ko po, paano po tumanggap ng healing. So, yuyuko lang po kayo. Kung halimbawa pong kayo is talaga mabigat na po yung pakiramdam ninyo, yumuko po kayo. And pero kung meron po kayong mga body pains, no, meron kayong mga talagang parang hindi na kayo makatulog sa sakit, mga ganyan, pwede nyo pong itutok yan. Parang, for example, ito po ang cellphone. Kung masakit po ang balikat nyo, tapat nyo lang po dito yung cellphone, then mag-heal po yan. Masakit po lalamunan nyo, tapat nyo lang po sa lalamunan nyo, then ganun din po yan. Masakit ang ulo nyo, then sa ulo po kayo magpa-blow ng healing po. Okay? So, let us pray. Okay? Bow your heads na po Yumuko na po kayo. Okay. Okay, so maraming salamat po. Naway nabigyan ko po kayo ng kagaanan, ng pakiramdam, ganyan, para po tuloy-tuloy po yung pakikinig nyo, hindi po kayo magkaroon ng inip, ganyan sa ating reading. Okay, so start na po tayo. So dito po muna tayo sa sa paghingi ng message from your past loved ones, okay? Okay, so let's start. Any messages? Message po from past loved ones. Please, thank you. Sino po yung talagang pinaka-close inyo? Then, hihingi po tayo ng, ayun nga po, parang meron na po kung gustong malaman. Or maybe kayo po. Okay, so sabi nitong inyong past loved ones, no? Maybe talagang ito is talagang super close sa puso mo, no? Kasi lagi niyang, sinasabi niya rin dito na I watch over you every day. No? So, lagi naka-monitor to sa'yo or lagi nakabantay to sa'yo. No? Lagi kanyang binabantayan, lahat ng kilos mo. So, parang siya rin yung nag-guide sa'yo kung tama ba o mali yung mga ginagawa mo. So, isa siya sa mga pumipigil sa'yo. And this is from heaven, na talagang mahal na mahal ka dito. Na parang ang gusto nito laging magaan ang buhay mo, masaya ka, pilit niyang ginagawa yung ganong ways, no, na pasayahin ka, maging normal ang buhay mo, maalis yung mga konsumisyon mo sa buhay, yung gusto niya hanggat maaari, itong minamahal mo na to is yung nakangiti ka, na ganyan talagang stress-free, no, so yun yung isa sa mga pinipilit niya. Gusto niyang mangyari. Okay, so now is tears cleanse the soul. No? So, paano ba nangyayari yun na ang tears daw is nakakapag-cleanse ng soul, no? So,
ang mga ganitong bagay-bagay, no, is andito yung parang, ah, alam niyo yung tipong pagka talagang iniyak mo, no? Talagang iniyak mo yung siyempre eto is namimiss mo na nga rin 'to, eh, 'no? Talagang miss na miss mo na 'to, marami ka ng hinahanap or marami kayong mga moments, bonding na wala na, 'no? Parang gano'n na lang, hanggang ala-ala na lang, parang babalikan mo na lang, mga ganyan hanggang sa ayan, kung titignan mo yung mga photos nyo, ganyan, or parang sa music, diyan maalala mo siya, din iiyak ka ng iiyak. Kung iniiyak mo ng iniiyak yan, kasi the more na halimbawa namimiss mo yung tao, di ba? Andun yung talagang masigip sa dibdib, yung tipong talaga pasok ang stress doon, no? Pasok na pasok, depression, anxiety na andyan na. Pero, andito sila, nararamdaman ko. Oh, thank you po. Thank you, thank you. Okay. So, andito yung pagka iniyak mo is, ay, ang sarap. Andito po sila. Pagka naramdaman, I mean, pagka naiiyak nyo po yun, is, andun yung giginhawa po yung pakiramdam nyo, no? Giginhawa at giginhawa po yung pakiramdam nyo. Ganun naman eh, kahit naman po hindi sa namimiss, no? Kahit sa mga problema. Pag iniyak mo, ginhawa na agad eh. 'Di ba? So, isa yan sa mga gusto niya pong mangyari. Or, um, yun yung way niya para ma-cleanse din yung soul mo. No? Parang at least parang siguro sinasabi dito na bakit kailangan mo i-cleanse din kasi parang sa pag-iyak, no, parang siguro iniisip mo baka mamaya kasalanan mo, may kasalanan ka sa pagkamatay, ganito ganyan, baka akala niya na akala mo sa sarili mo pinabayaan mo, which is not, no, hindi naman. Talagang maybe meron lang ibang reasons, no, kung bakit parang maagang bumitaw, maaga na maalam, no? Maybe may reason siya. Okay? So, remember me by the happy memories we created. Exactly. No? So, isa to sa mga parang lalong nagpapabigat sa'yo actually, no? So, parang every time na naalala mo yan, especially sa mga photos, no? Especially sa mga old photos kayo, yan, mga old memories yan eh, di ba? Noon kasi talagang piniprint pa yan eh. Ay, piniprint. Anong tawag doon? Dinedevelop. No, noon dine-develop pa yan eh. Ngayon kasi talagang phone na lang eh. Pagka nahack yung phone mo, wala na yung memories, no? Ganun na, Luz Valdez na. Okay, so now is nangyayari ngayon is parang yun, parang gusto niya, maalala mo siya sa mga memories niyo. Yung ganun. No? Kung ano yung mga meron siya na nasa sayo ngayon, i-keep mo lang. Hayaan mo mabulok, no? Hayaan mo mabulok, hayaan mo masira, basta nasa iyo, no? May time yan to let go, no? Pero andun kasi, for me kasi po, no, ako po kasi is wala na rin po yung mga parents ko. So, andito po yung, hanggat kaya ko pong i-keep, no, i-keep ko po. Kung kinakailangan pwede nang igatong sa junk, I mean, pakilo sa junk shop, go. Pero as long as andito siya, buo, okay lang. No, kahit decoration ko na lang siya. Palamuti sa bahay, keribumbum lang po yun. Okay? Next. Yes, talagang it was time to go. So talagang sinasabi niya din na it was time to go, no? Na talagang time niya na 'yon at kailangan na ng umalis. No, maybe parang naiinip siyang mag-isa, maybe nauna si father or nauna si mother pero hindi niya kaya mawala 'yon. So parang andun yung nirush niya yung sarili niya, no, para mapunta doon. Or alam niyo 'yon, maraming reasons eh, no? Maybe itong person na to, itong loved ones mo kung bakit parang talagang parang minadali niya na lang din, no? So, yun daw is talagang time na to go. Kaya, kumbaga, wag mo nang sisihin ang sarili mo sa pagkawala niya. Okay? So, as a soul, I can be in several places at once. True! No? Actually, ano yan eh, kahit di magkaroon ng passport yan, makakarating ng Poland yan, makakarating ng Germany yan, no? Yun lang maganda sa spirit eh, no? Sa soul, no? Na talagang pwedeng mag-travel, no? So, anytime, pwede niya i-visit yung iba yung mga relatives, no? Magparamdam doon, mga ganun. So, ano sila eh, para free as a bird dito sa atin sa mundo natin. So, alam mo yun, pwede silang mag-travel kahit saan. Or, pwede siya magpunta kahit saan. Tipong kung nasa kwarto ka, nasa kwarto din siya. Nasa CR ka, nasa CR din siya. Nasa mall, nasa kasama mo rin siya. Ganun. So, hindi ka nito iiwan. Hindi ka nito pinababayaan. Okay? I had to live that way. Alam mo yung parang dito is parang, I had to live that way. Parang, it's a very traumatic, no?
na yung pag-alis niya. And now, parang dito is nahihirapan siyang umakyat ng langit. Nahihirapan siya ngayon na ah, ma-reach yung top sa heaven. Na parang till now is naglalakbay siya. Pero kung halimbawa ito is namatay na 4 years ago, 3 years ago, 2 years ago, pero andito yung naglalakbay pa rin siya hanggang ngayon. Kasi parang andun yung minadali niya kasi ang lahat na parang nawala siya sa mundong ito na walang pagsisisi. Kasi alam niyo pagka bago kayo mategi, kailangan po talaga dito syempre, ano niyo muna yung lahat ng sins niyo. Yan, I mean, ano ba tawag doon? Magsisi, no? Kailangan niyo pong magsisi para po makakyat po tayo ng langit, makakyat po kayo ng langit. Kailangan nga po, kaya nga po maganda, gawin niyo pong araw-araw yung paghingi po ng tawad and pagsisisi sa mga nagawa niyo sa buhay. Kasi po talaga pong life is talagang so short, no? Na talagang hindi niyo po alam kung kailan po kayo kukunin ni God or kung kailan po yung end niyo dito sa lupa. So, ang kailangan po dito is ayusin niyo na po yung buhay ninyo. No, kailangan po magpakakumbaba po tayo. Kung kayo po ay nasa magandang pamumuhay, hindi niyo po kailangan magmataas. No, kasi po ang mga iyan, yung mga material na bagay na po na yan, hindi niyo po madadala sa hukay yan. Kahit nga po yung mamahaling damit nyo na suot nyo na nategi kayo, hindi nyo po maisusuot yan. Kasi po iba po susuot nyo barong o ano ba yung iba, ano yung tawag doon, Maria Clara, ano yung tawag doon, basta mga ganon sa babae. So, hindi po nyo yan maisusuot. Minsan nga po wala pang sapatos yung iba, walang medyas, mga ganon. No? So, wala po kayong bibitbitin. Wala. So, kailangan po dito kung maging happy na lang po. Mas maganda po yung happiness is meron, contentment is meron. And kumakain po kayo ng tama, nakakapunta po kayo somewhere. Pero yung magkaroon po kayo ng marangyang, I mean yung luxury, yung aanhin mo yung ganitong kamahal na bag, aanhin mo yung ganitong kalaking bahay, yung mga ganon, ano. Pero wala naman kayo sa Diyos. Wala naman Diyos sa buhay nyo. Wala rin pong silbi yun. Kaya nga po mas maganda po yung ipinamamana po natin sa mga anak natin, no, is yung words of wisdom and yung ipakilala po natin talaga sa kanila si Panginoon kung ano po yung naitutulong niya sa atin dito sa lupa. Kung ano po yung mga himala na nagagawa niya dito sa atin. Kung paano niya po tayo pinagagaling. Kasi po kung medicines lang po, kung sa mga doctors po tayo aasa, may prayers pa rin po di ba? Kasi pagka nakasakit ka, like for example, may cancer ka, stage 4, oo, andun, nagte-therapy ka, nagkikimo ka, pero andun yung may intake ka, pero andun pa rin talaga yung mas taimtim pa rin ang prayers. Si God pa rin ang tinatawag nyo dito. No, hindi pa rin po, wala pa rin kwenta yung inom nyo ng inom, dahil hawak ni God ang buhay natin Hindi naman hawak ng doktor ang buhay natin o hindi hawak ng mga sangkatutak na gamot na yan ang buhay natin. Si God ang may hawak ng buhay natin. Kaya kailangan po natin magpakabuti. Kung meron man tayo nare-receive po talaga ng mga blessings, ng mga kung ano-ano swerte sa buhay na tinatawag, no, karangyaan, i-share nyo po yan. Hindi naman po kailangan lahat For sure, may mga sobra po yan. Yung mga sobra-sobra po, wag nyo na pong dalhin yan sa pang-ospital. Bigay nyo po yan sa pagpapakawang gawa. I-share nyo po yan sa iba. Mas maganda po yung na-i-share nyo sa iba para po hindi kayo nag-iipon para pang-ospital nyo, para pambili nyo po ng mga antibiotics ninyo. No? Pang-opera ninyo. No? Pahabaan ko doon pahabaan reading ko dun or sermon ko dun. Sorry. Okay, so next is, if I had only known then what I know now, I would have lived differently. Okay, so parang dito meron siyang parang slight pagsisisi, no? Pero parang may ganon, no? Parang sana na isagawa ko ng maayos noon ang buhay ko para hindi ako nag-suffer ng ganito or para hindi nangyari yung ganito. Na parang meron siyang binibitbit sa puso niya kasi nga hindi niya na-correct bago siya mamatay. Itong loved one mo na to na nag-passed away, na meron siyang dapat na itinama kaso hindi niya naisagawa. Kaya ngayon talagang parang till now is naglalakbay siya or pag-aala. Hindi naglalakbay, okay, parang pag-alagala pa rin siya or parang nandyan pa rin siya sa'yo kasi nga hindi niya naisagawa
kung ano yung mission na ngayon, gusto niya, tulungan ka niya para ikaw ang magtuloy. No, na ikaw ang gumawa nung ano yung mga gusto niyang gawin para mapatawad niya rin yung sarili niya kasi hindi niya nga naisagawa. So ngayon ikaw yung parang way, no, para mapatawad siya ng Panginoong Diyos Ama. Okay? At nang makarating na siya sa langit. No? So parang kayo yung mission niya. So binigyan siya ng mission dito ni God na kayo ibantayan or padiretsuhin ng mga paan ninyo na hindi po kayo maligaw ng landas. So siya yung parang nagiging guardian angel nun. Isa. Okay? Isa siya sa nagiging guardian angel. Now, it's not your fault. So sinasabi niya nga dito na it's not your fault. So wala kang dapat sisihin. Okay? Hindi mo to kasalanan, hindi ka naging pabaya, basta wala kang pagkakasala. Talagang time to go lang siya. No? Talagang oras na niya. Okay? Oras na niya. Okay, so let's see kung ano to. Okay, ay ang dami pala nun. Ang dami bumaba. Okay. There's no time where I am. There's time is only on the earth. Oo, totoo. Kasi kung tutusin talaga, bakit niya nasabi to? Kasi hindi naman siya natutulog. Alam mo yun, yung tipong, oo, parang, merong iba parang pahinga lang, ganyan. Tipong nakaupo, pero lagi nakatanghod sa'yo, lagi nakatingin sa'yo. So ito yung, dito lang talaga sa atin naman na may oras. Pero sa spiritual world, walang oras dyan. So talagang, kaya, sa nakikita ko lagi sa vision ko, no, talagang, ikaw mismo is lagi nakatayo lang sa labas ng templo mo, na nakabantay. Kasi anytime nga talaga is andun yung pwede may umatake ng templo mo and sa'yo. Kaya ikaw parang mas minabuti mo na doon ka lang sa labas, sa pinto, sa pinaka-entrance ng templo mo para ma-assure mo na yung nasasakupan mo is safe, na wala nakakapasok na any kind of demonic entities dyan or any entities is kailangan maging safe ka doon, no? Doon sa lugar mo na yan. Okay? So, I send you loving signs through nature. Wow, how sweet naman. And sabi niya, my mind is free. I was met by so many loving people. Oh, good. Diba? And I have become one of your guides. O, diba? Confirm. And I have no more earthly worries. Yes. Kasi nandun na siya sa kabilang buhay, diba? So, andito yung I send you loving signs through nature. So, kung may nakikita kayo mga parang kakaiba, no? Like, lalo butterflies, no? Is, ibig sabihin sila po yan. No? Kung may nakakita po kanyan. And alam niyo yung mga parang bulak, no? Na lumilipad na puti. Yung parang ganun, no? Para siyang bulak. Na lumilipad yun somewhere. Na ngayon kasi wala, nasa ano yun eh. Parang kugon ata. Yung parang bulaklak siya ng kugon. Ngayon kasi wala nang kugon ngayon kasi nga kalbo na lahat eh. No, ginawa ng subdivision, etc. Ganun. So, yun. Ibig sabihin nun, spirit yun. Sila yun na nagpaparamdam sa'yo or po pwedeng sabihin na baka kailangan na nila ng dasal, nakakalimutan nyo na pagdasal nyo, yung mga ganun. So, yun yung presence nila. Yun yung way, no, para maipakita nila na nandyan sila sa'yo, na nagbabantay sa'yo. So, now is yung mind nila dito is parang, alam mo yun, hindi na toxic. No, kasi alam nilang ikaw isa sa magandang kamay na, andyan yung nando ka na kay God, na talagang nagsiserve ka na kay God. So, happy na sila. So, and they are really so proud of you. So, doon din sa kabilang buhay, no, is talagang syempre, kung dito sa atin marami tayong namimit na iba't ibang tao, sila din gano'n. Pero doon sa kabilang mundo nila, sa mundo nila, is andun yung marami sila nakilala na talagang mapagmahal, na totoo. Kasi dito po sa atin, nababalo tayo sa maraming mapagpanggap na tao. So, doon po sa lugar nila na yun, is talagang andun yung mga, sinasabi mga totoo, no? Totoong tao. Pero, for some times, no, meron po talaga sila nakakasalamuhan na mga, pero yun po kasi is mga humihingi po ng tulong na gusto nilang umakit na po sa langit, na namatay biglaan, na yung iba po is hindi daw po sila binigyan ng tamang libing or tamang burol, mga ganyan. So, basta na lang inilibing or yung iba naman is kinalimutan, especially mga na-salvage, mga ganyan. So, yun po is kailangan po natin yung bigyan pansin. Okay? So, yun nga, sinabi niya na I have become one of your guides. Okay? So, yun yung mensahe nila. So, po tayo na mensahe dito kung ano po ang meron. Ano?
Okay. So, meron siyang ano, yung spirit guide mo or yung past loved ones mo. No, isa dito yung sinasabing cut the cords, no? So, meron kang person na kailangan mo putulin ang relasyon, putulin mo ang communication, ang pakikipag-ugnayan. Okay? Kailangan. Ito is isa sa inuutos sa'yo ng spirit or ng mahal mo sa buhay na namaalam na. Okay? So, kailangan mo dito mag-focus para malaman mo kung sino tong kailangan mong iwasan or talagang totaling kalimutan mo na. Kasi nagbibigay na siya sa'yo ng low energy, low vibration, stuck, mga ganyan, no? So, let's see kung ano pa, no? Kung ano pa yung ibibigay sa inyo mensahe. Ba't pa ganito balasa ko? Nasanay na ako ng pag ganito sa mga ganitong klaseng cards. Kasi ang dulas ng card ng ano ko, kamay ko. Ay, wait. Naku, may sumisilip na namang spell work. Umay naman kayo. Umay-umay din, be. Okay, so let's see kung ano yung ibababa ng ating card. Actually, alam nyo, sleepy na ako. Kasi tired na talaga ako. Since kasi 8 a.m. meron na po akong pasyente. And madalas po is, yun po, bas-bas po ulit sila ng mga tangan nila. Nagpupunta po dito. Yung iba naman po is nagpa-cleanse. Kasi nga po, first Friday. So, nagki-cleansing din po tayo dito. Okay. Pagka first Friday po talaga, bihira ako tumanggap ng mga online. Kasi po, dito pa lang po, meron na po. No? So, mahirap naman po yung pagsasabayin ko. Pero pagka mga ordinary days po, okay lang. Okay, so kailangan nyo po ng self-love. No? Parang, intindihin nyo naman yung sarili nyo. Hindi po yung puro iba. Parang magtira ka naman sa sarili. Magtira ka naman sa sarili mo. Kasi ang nangyayari sa'yo, parang iniintindi mo yung ibang tao. Like for example, no, kung ikaw po is healer, no, parang andun yung, dahil sa alam mong nasa sayo si God, pero alam mong delikado yung papasukin mo, or delikado, or malakas yung babanatan mo, nagagamutin mo. Pero andun yung talagang, ang strong ng faith mo na talagang palaban ka, na talagang alam mo sa sarili mo na andyan yung mga guides mo, alam mo na andyan yung mga presence ng guides mo, alam mo na andyan yung spirit ni God. So sige, laban. No? Pero ang kailangan mo rin dito, paminsan-minsan, is bigyan mo rin ng time yung sarili mo na ipamper, no? Bigyan mo ng time kasi ngayon talagang parang ako din siguro ikaw, no? Na overwork, no? Parang wala ka ng rest, no? Kasi for sure, wala ka ng time para siguro mag-mall, mag-travel somewhere, or even sleep ng maayos, no? Alam mo yung pagtulog lang, laking bagay na nun, ha? Parang ako nga, pagka nakatulog ako ng kompleto, heaven na sa akin yun. No? Talagang, love ko ang matulog. Pero huwag naman forever. Pero love na love ko ang matulog talaga. Kasi, lakas makaganda ng tulog. Sa totoo lang. Kasi pagka wala kang tulog, ay, zombie ka dahil. Diba? So, yun, kailangan mo lang talaga ng self-love. Pamper mo yung sarili mo. Pumunta ka sa labas. Kung lalaki ka, mag-gym ka. Bumili ka ng mga eme-eme kung ano-ano na talagang gustong-gusto mo. Kung lalaki ka, babae ka naman, salon ka. Ganyan, bumili ka ng mga gustong-gusto mong gamit. Huwag lang yung masyadong OA, no? Talagang nagagamit mo naman, no? Mga ganyan. Kailangan din, syempre, pagka mga ganyan, self-love is kailangan natin magpaka-practical. Okay? Ito po. Okay, so let's see kung ano pa. Para matagalan naman yung reading natin ngayon. So, kukuha pa tayo dito ng mga ilang cards. Okay. So, let's get this. Uy, parang ano to. Parang may spell word ka ata. Naku nga. Oh, see? Kasi may mga fake, no? Fake na tao talaga, no? Which is yan yung kaya gusto nitong past loved ones mo na talaga iwasan mo na itong mga taong to. Mawalan ka na ng communication dito, no? No connections at all, no? Kasi mga fake lang naman sila. Na talaga andyan lang sila pagka may kailangan sa'yo. Pero pagka nakatalikod ka, sirang-sira ka sa karamihan. Ewan ko ba, no? Ewan ko ba bakit ganun sila sa'yo.
no? Pero ganun yung treatment nila sa'yo. So, now, oh, okay, so your third eye is active. Wow, congrats. Okay ha, again ha, hindi porket sinabing bukas po ang third eye is makakita na kayo ng mga mumu. Okay, pero kasama yan. Pero meron po kasing may pandinig lang, pakiramdam, may panlasa, pang-amoy. Marami po yan eh. No, marami. Meron po talagang may psychic ability sa napakataas. So, isa rin po yan, no, sa kasama po sa third eye awakening or third eye active, no. So now isa dito yung active na yung third eye mo, so andito yung makakasense ka na ng mga kung ano-ano, even yung mga goosebumps, mga ganyan, or parang may mga dumadaan bigla, pero hindi pa yung talagang totally na sabihin mo kitang-kita mo na sila, pero I'll assure you malapit na yan, malapit na yan, kasi alam kong gustong-gusto mo na rin yan eh. Gusto mo na rin makakita, no? Pero nakakarinig ka na kasi ngayon, no? For sure. Kasi, isa rin yan sa, ano, ng my third eye. Nakakarinig. Yan. Okay. Let's see kung ano pa. Last card tayo. Alam nyo, kanina pa ito gigil na gigil itong spell work na ito gusto bumaba. Tingnan ko kung bababa siya. Tingnan ko lang kung bababa siya. And may elemental din na kumakaway. Pero for sure ang elemental na yan is love na love na love ka. Promise. No? If ever man. And isa rin yung mga ano na yan. Isa rin yung mga elemental sa'yo na nag-guide sa'yo. Dahil love na love ka yan. Okay, so we have the health issues. Health issue. So, careful mga bebe kasi parang may gustong kumaway na something hindi maganda sa health mo. So, etong health issue na to is physical to. Hindi to spiritual. So, take care of yourself. Kaya nga sinasabi dito is self-love. Alagaan mo sarili mo. Huwag kang abuso. Okay? Kailangan mo magpahinga din pag may time. Okay, amulet is there. So, kailangan mo ng amulet na tumataginting. Okay, kasi pagdepensa nyo po yan. Protection. No? Again, yan. Again, ang mga amulets po is hindi po display yan. Basta po kayo po yung makakakuha po sa mga legit na healers. No? Is talaga po ang lakas po ng mga yan. No? Meron din po ako mga magagandang feedbacks po dyan. Hindi nga lang po ako mahilig mag-post at hindi po ako marunong mag-edit ng gano'n na naman, mag-flash dyan. Pwede naman siguro sa comments, no, dito, kung sino po yung mga nag-avail, pwede po kayong mag-comment na kamusta po yung mga amulets na na-avail nyo po sa akin, no? Para po malaman din po ng iba. Baka po sabihin nila, sinichika ko lang dito eh. No? So, kailangan din natin syempre ng proof. Diba? Okay, so let's see kung ano pa. Last cards. Dapat yun na yung last card ko eh. So, last card tayo. Promise, last card na to. Okay. Charan, okay. Ano to? Wow, cheating? Kung nagtatanong ka kung nag-cheat? And the answer is no. Oh, wala. Kung meron kang parang iniisip mo yung partner mo is nag-cheat sa'yo, the answer is no. No? No, 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 no. Ganun. Okay? So, dito na tayo. Okay, so ingat ka dito sa foods and drinks. Okay, sa mga bigay-bigay, no? Bigay-bigay, treat-treat, ganyan, mga libre-libre, ingat ka dyan, no? Kasi may mga dasal yan. Mayroon kang isang matatanggap dyan na may spell word. Okay, so dyan ka siguro magkakaroon maybe ng health issues or maybe dyan ka matututong mag-cheat or yung partner mo is mag-cheat, mga ganon. So, ingat ka dito sa food, no? So, para hindi tayo magkasakit, so, kailangan, careful din sa mga pagkain. No, kung hindi man, dahil sa bigay, kaya kayo magkakaroon ng health issues, then itong foods and drinks na to is, limitahan mo kung ano sa tingin mong bawal sa'yo at hindi healthy for you. Ano na lang, kumain na kayo ng mga healthy foods, no? Huwag na yung mga may preservatives, no? Yung mga ganyan. Okay? Okay, so may ginigit na
na mensahe po ang Holy Spirit, no? Nawala po tayo doon sa past loved ones, no? Then nag-jump tayo into more on cheating, more on love. Nag-love reading po tayo, no? Bigla po sila nag-jump, no? Kasi bago po tayo nag-end dun sa last deck, which is yung oracle po kanina na may cheating na hindi, no? And we have the foods and drinks, no? Na pwede nga dong makakuha ka doon ng love spell or physical or spiritual attack, ganyan, no? Then, bumagsak din po itong torn between two lovers, no? So, maybe itong person mo dito, collective, is andun sa talagang pumapasok sa merong ibang minamahal aside sa'yo, no? So, sa lawahan nitong person mo, no? So, ang kailangan mo nga dito, since meron din cut the cords doon, putulin mo na yan. Paulit-ulit na ako. Siguro may matigas ang ulo dito na hindi sumusunod sa reading. Na paulit-ulit na nagpapakadakila, nagpapakamartir, no? Hindi ko alam kung ano pinaglalaban mo dito, bebe. No? Bakit? Nag-stick ka dito, maybe because sabihin na naman nila sa kids, sa anak ko po kasi, madam, Angel, kasi po ganito, may anak po kami, ganito, madam, kasi po kapapanganak ko lang, ganito, ganyan. So, maraming reasons. Okay, so, ganun pa man, no, na meron kayo mga kanya-kanyang reasons, is, andito pa rin yung sinasabi na kailangan nyo na pong i-release to. Bukod doon sa cut the cords, meron po, kailangan nyo i-release. And embrace nyo na po yung bago. Hindi bagong love ha, kundi bagong possibility sa mangyari sa buhay mo. Kasi, alam nyo yung, nag-cheat na tong person nyo, may turn between two lovers dito. Paano kayo makakakilos? Puro consummation ang inaabot nyo. Kung mayroong bagong panganak dito na nagloko po ang asawa, tapos ganyan, binat ang aabutin mo. Magpapantay din ang paa mo, baka humabol ko dito sa past loved ones mo. No? Or maybe may ganito pa rin instances na pwedeng mangyari, no? O na nangyari, no, na parang hindi din parang malabo no, na parang ay, ako. Basta ganon. Anyway, pagka na-release mo na yan and in-embrace mo na yung possibilities, then talagang end na. No, talagang parang alam mo yung hayahay na ang buhay mo, magiging healthy na yung lifestyle mo, makakapunta ka na sa kung gusto mo punta. Kasi itong person mo is parang ayaw ka rin ito palabasin ng bahay Parang siya lang ang may karapatan. Alam mo yung takot sa sarili niyang multo. Kasi may ginagawa siya. So iniisip niya pag ikaw nasa labas, na hindi niya alam or kahit alam niya, is di ka na mapapayagan. Ganun, kasi talagang may mga ginagawa siyang hindi maganda. Against sa lahat. Charing. And now you're not alone. No, you're not alone and we have the social media here. So, dito sa you're not alone na to, no, is talagang, andito yung mga guides mo para i-lift up ka, no, para hindi ka, alam mo yung mawalan ng pag-asa sa buhay. Or parang andito yung sinasabi niya na, hayaan mo siya, lumaban ka, sige lang. Sige lang, sige lang, sige lang. Ganun. So, andun yung sinasabi, sige lang, hayaan mo sila. Yung ganun. Alam niyo, kaya ako pinili ko, na lang, si God na lang. Ayoko na. Sabay ganun no? Biglang humirit. Okay, so, yung mga ganun, no, so kailangan lang is, i-let go mo na lang. I-let go, let God mo na lang yan. Hayaan mo si God na lang ang magmahal sa'yo. O, diba? Mas maganda yun, ha? Na si God ang magmamahal sa'yo. Then, mahalin mo na lang din si God. No? Tutukan na lang doon. Then, hayaan mo si God ang gumawa ng way kung meron pa siyang ibibigay sa'yo ng right person para magkaroon ka ng alam mo yan to, accompany with na hanggang sa tumanda, hanggang hindi sa magtanda, hanggang sa tumanda, then be thankful, diba? Kung wala man na lumapit na sa'yo at wala nang ibigay sa'yo si God, then that's the time na parang siguro priority mo na lang siguro yung mga kids or yung mga tao na gusto humingi ng tulong sa'yo, bigyan mo. Ganun. Okay? So, we also have the social media here. So, sa social media, medyo ingat ka ha. Kasi may mga nag-stalk sa'yo. Meron talagang sumusunod sa'yo. Meron gustong sirain niyang platform mo. Pero again, yung mga ganyan tao po, may mga po yan, siraan bait. No? Na parang walang tiwala sa kakayanan nila, sa sarili nila, na kaya namumutahe sila. Sinasabotahe yung nga lang. Sinasabotahe nila yung mga ganyan na lalo na yung mga matataas na, no? Hindi lang sa YouTube, no, kundi sa FB, minsan nga po sa Reels, sa TikTok, no? May mga atake din po dyan, no? Pero again, yan po kasi is binigay ni God yan Way ni God yan no? Para po kayo
ah, parang ma-boost yung self-confidence nyo, and at the same time, makapagbigay aliw po kayo sa tao, or makapagbigay comfort kayo sa tao, makapagpagaling po kayo ng karamihan ng tao. Yung ganun po, no? So kaya, nako, awat na po, no? Kasi alam ko pong dito sa channel na to is meron din po na nakikinig ng mga ganyan. Na hopefully po, no, and I'm praying, no, na mabuksan po ang kanilang isip, na magkaroon po ng kaliwanagan na magbalik loob po sa Diyos Ama. Nabitawan na po yung mga ganong mga gawain na hindi magaganda, na nananakit sa kapwa, no, na pumapatay ng kapwa through spiritual, no. Isipin niyo po yung mga ginagawa niyo, no, kasi po hindi po makatarungan, no, hindi po kayo Diyos para kumitil ng buhay, no. Kung ang Diyos nga po, pagka nagdasal ka ng taimtim at gustong i-extend ang buhay, talagang pagbibigyan ka niya. Pero kasi po talagang yung iba na mga mangko is talagang no mercy sila, no. And may mga healers po talaga na meron pong may kanya-kanya po kaming tangan para po pumuksa, no, ng mga mangko. But still, si God pa rin po ang last na pipirma, no, kung dapat ba yan or meron pa siyang plano para sa tao na yan, na hindi niya kailangan ng instant na paktay, ganun. Hindi, parang meron pa siyang gustong gawin bago siya pumunta doon sa period na yun. No, yun, ganun po si God. No? Siya pa rin po magde-decide doon. No? So, meron na po kaming hawak na mga dasal, kami mga healers na parang pamuksa, pamatay, paggilit, no? Pero si God pa rin po ang magde-decide dyan. No? Parang gumagawa na po kami ng instrumento para po tumigil, patigilin yung mga ginagawang hindi maganda sa pasyente, pero si God pa rin po ang magde-decide dyan. Kaya nga po nandun lagi ang let go, let God. Okay? Okay. So, ano to? Likes and wants. So, ikaw pa rin naman ang pipiliin itong jowa ball mo. No? Jowa ball. Jowa bell. Ganun. Okay. So, kasi ito naman is, alam mo yung tipong parang naghahanap lang siya ng ewan ko, parang may pagkaaning ata itong jowa mo. Na parang walang contentment sa buhay. No? Na parang in-all out mo na, hindi pa malaman kung ano pa ang kailangan mo, ano ba kailangan, isuka mo na ba yung intestine mo, isuka mo na ba yung stomach mo, no, para lang masabi na talagang makontento siya sa'yo, yung ganon, Mariose. Okay, so, it's time for you to decide, no, kung kailangan mo nang iwan tong person mo na ito, or sige, continue mo lang. Okay, since andyan naman si God sa tabi mo, then, ignore mo na lang, ganun na lang, no? Ignore mo na lang. Naku, pag hindi mo pa ako sinunod, Diyos ko po, hindi ko na po alam kung gagawin ko sa inyo. No? So, ignore mo na, pero tipo naglalakad ka, pero parang hindi mo nakikita, ganun. Okay? Oh, di ba? May on the way kang blessings. Wait patiently, dahil ito is bonggang-bongga itong darating na to na blessing sa'yo. No? On the way na yan, the goodness. Nasa bandang na yan, nasa bandang C5, Pasig. Pasig ba yun? C5, hindi naman pala alam kung saan yung C5 na yun. Sarah. Okay, so just stay in love. Okay, stay in love. Kung meron mang nararamdaman ng may cheating kineme, mga ganyan, or andun yung namimiss mo talaga itong past loved ones mo, stay in love, no? Stay in love, wag kang magmangot, wag kang magmukhang monkey. Okay, so kailangan dito is cheer up, no? Mag-ayos ka. Gano'n, magpaka-sexy ka, magpaka-lumba-lumba. My goodness. No? So, kailangan dito is, i-enhance natin yung beauty natin. Gano'n. Yung, may pag-ganon. Diba? Kailangan lagi tayo naka-postura. Gano'n. Okay? So, stomach in, chest out. Then, put some pak-pak blush. Gano'n. Okay? So, be patient. Okay? Ito is very important, na pag-uugali, no? Ang maging pasensyosa, ang maging pasensyoso. Kung hindi, marami kayo makakaaway, marami kayo makakasagupa, no? So, ang kailangan po talaga dito is kailangan yung pasensya. Pagka medyo nag-iinit ang ulo nyo, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out ng million times. Then, kalmado ka na niyan. Okay? Ganun lang. Okay? Kasi yung init ng ulo, wala pong mangyayari dyan. Walang mangyayari kundi gulo. Kung breathe in, breathe out nyo po yan, tanggal na po yung demonyo sa katawan nyo,
yung mga pag-iinit ang ulo nyo, okay, the show must go on. Ganun lang, diba? Ganun lang. Okay, so lucky you. So talagang swerte ka. Swerte ka eh. No, alam mo yun, swerte ka sa buhay. Yun nga lang, minsan ikaw na lang din ang nagbibigay ng problema sa buhay mo. No, parang ikaw na lang din ang gumagawa. Pero sa totoo lang, swerte ka eh. No, parang ikaw rin mismo ang pumipigil na para pumasok sa yung swerte. No, alam mo kailangan sa iyo itong tandaan mo, bebe. Ha? Pakitandaan po ito mga kaibigan, mga ka-angels, mga ka-YouTube, no? Kailangan niyo po dito laging positive ang energy para po laging positive ang pasok. Kasi anin niyo po yung magmukmuk, 'di ba? Anin yung magmukmuk, may magagawa ba 'yun? Alam ko pong madali pong sabihin 'yun or mahirap gawin for some of you. Pero pilitin niyo po. No? Or gumawa kayo ng ibang parang naghanap kayo ng paglilibangan kung meron kayo mga video okay dyan, video okay po kayo, gano'n. La 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 la, gano'n. No, ganun lang. Aliwin niyo po yung sarili niyo. Manood po kayo ng Netflix. Kung wala man pong Netflix, manood kayo ng kung anong mga TV kineme dyan sa... Kasi ako hindi ako nanonood ng TV. Hindi ko na alam kung anong mga pangalan. May Showtime pa po ba? Mga Itbulaga, mga ganyan. Mga ganun. Kasi may mga noon-time show naman po, di ba? So, ganun. Aliwin niyo po yung sarili niyo. Okay? Para po pumasok yung swerte. Hindi yung puro bugnot. Ganyan. Okay. So, let's see kung ano pa. Ayan. So, just go with the flow. Okay. Go with the flow lang. Lover lang. Ganun lang po yun. So, lover lang. Go with the flow. Okay. And, my God, alam nyo, ang sakit na sa kasi kanina meron ditong cheating. Now, meron torn between the lovers. Ngayon, may third party. Naku, ewan ko nila kung di ka pa masampal nito, ha? Kasi, pangatlo na yan. Naku, mauntog ka na, bebe. Ay, naku. Tapos may third party, tapos biglang may proposal soon. Ano ba? Ano ba nangyayari? So, ang mangyayari dito, parang, kahit na ganyan na may third party, or kahit na ganyan torn between two lovers, tong jowa bells mo, is andito yung parang, meron pa rin siyang ways, no, na para to win you back, no? Para kasi, andun yung, hindi naman siya hindi, mahal niya to, no? Minahal niya to, binigyan niya to ng importansya, pero ikaw pa rin talaga ang pipiliin niya sa bandang huli. Kasi iba ka eh. Iba yung bangis mo, be. Iba. Iba yung asim mo. Ganun. So, antayin mo yan dahil ewan ko kung uutuin ka nito, pero nako, for sure hindi to lulusot sa'yo. Yun lang ang masasabi ko, hindi to lulusot sa mga drama niya, pero meron siya mga sasabihin sa'yo, mga pangakong, kineme, kung ano-ano. Ay, it's up to you. Okay? Pero kung ako sa'yo, cut the cords. Kasi yan ang sinasabi sa'yo na spirit and especially yung past loved ones mo. Yan ang gusto niyang mangyari. Cut the cords, no? Release and embrace new possibilities, okay? And yan din ang sasabihin ko sa'yo. No, kung sa tingin mo hindi na healthy ang sarili mo, ang buhay mo, and andun yung nagkakasakit ka na dahil sa consumption inaabot mo dito sa dito. Okay, so naandito now, thank you po Holy Spirit, thank you. Okay, so nandito po si past loved ones ngayon, pumasok para i-guide po kayo dito sa manloloko nyong karelasyon ngayon, no? Na mayroong, or person mo, na meron nga pong third party involved, no? So parang, inuutusan ka niya ngayon and para for you to realize na may third party. Tatlong beses po lumabas eh. May cheating, torn between two lovers and third party. No? So, merong proposal soon. Maybe magpo-propose siya sa'yo na parang, sige na, payagan mo na ako, titira ko na rito yung babae ko. Ganun. Charot lang. Siguro, magpo-propose siya na tipong, magbabago na ako, ganito, ganyan, bibigyan kita ng ganito. Kung ano yung sasabihin sa'yo, kung ano yung mga matatamis na plano or salita sa'yo para mahulog ka ulit sa kanya. Pero alam kong I know this time, bingi ka na. Na parang papasok mo lang sa kabila or pwedeng labas mo sa kabila or parang sarado na pareho yung eardrum mo or basag na sa mga explanations niya, sa mga promises niya. Parang sige, magsalita ka na magsalita dyan, o ayan, o kausapin mo. Parang ganun. Kasi
Hindi lang to ang first time na ginawa niya sa'yo. Tama ba ako? No? Hindi lang ito yung first time na ginawa niya sa'yo. Maraming beses na to. Pero andun yung pinagbibigyan mo nga eh. Hindi lalabas tong mensahe na to na from your past loved ones para sabihin sa'yo, putulin mo na yung relasyon mo dyan sa person mo na yan. Kung hindi ka inaabuso nito mentally and mentally and emotionally. No? Swerte ka pa rin kasi hindi naman to nambubugbog. Wow ha, pag nambubugbog pa siya, tulfo mo na. Charot. Charot lang. Okay, so yung mga ganon. No, so hopefully, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, paki-click po, and sa mga naka-resonates, and yun nga po, hindi pa po nakaka-subscribe, paki-click po ang subscribe button. Meron po tayong subscribe button dyan. And sa mga gusto po magpa-reading is, meron po tayong description box dyan, kiklik nyo po lang po yung dulo-dulo na may nakalagay na more. No, so may more doon, then pipindutin nyo po ito yung more, then doon na po yung contact details ko. Okay, so by appointment po tayo sa reading, and ganoon din po sa healing. Okay, so naway nabigyan ko po kayo ng kaliwanagan dito sa mensahe ng inyong minamahal na namaalam na po na nakabantay po siya especially sa love life mo na talagang parang tingin ko masyado ka nang inaabuso nito kaya lumabas to. Okay, so pakiclick na rin po notification bell para po updated po kayo sa mga uploads ko. Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye!